everyone. Gandang umaga. Ready to go? Sir, camera sa lang. Sir, ano po yung isusulong natin sa inyo pong pagbabalik? Well, mahalaga pong maibalik po natin yung pondo para sa edukasyon. Isa po tayo sa mga pangunahing nagsulong ng libreng kolehiyo at yung mga reforma sa edukasyon. Kaya ang itutuloy po natin, mga reforma sa edukasyon, ang pagtatag ng mas palakasin pa ang libreng kolehiyo at pagkakaroon din ng siguradong trabaho. Alam ko po na ito yung hinahanap ng maraming pamilyang Pilipino at mahalaga po na maibalik po natin ang pondong ito sa ating pong larangang pang-edukasyon. Yes. Ano po specifically yung pagpapatatag ng free education? Yes. So currently, batas na yan, napasa natin yan back in 2017. Pero yung batas para sa libreng kolehiyo, may mga iba't ibang aspeto yan. Yung libre sa ating mga state university at local university, yung scholarship sa mga private universities at yung libreng pabaon, yung tulong sa mga estudyante natin pagdating sa pagkain, pamasahe at marami pang iba. And this year, kung mapapansin natin sa budget, nabawasan itong batas para sa libreng kolehiyo. 3 billion pesos yung binawas dito habang alam natin napakaraming kabataan ang nagnanais na makapagtapos, nagnanais ng tulong para makapagtapos sila. So gusto ko natin makita na fully funded, fully implemented yung programa natin at wala dapat ahad lang sa mga kabataan na nais makapagtapos sa ating bansa. At yung maganda ring reforma nakatambal dito, yung pagkakaroon ng siguradong trabaho, na pagka-graduate mo, mas madali yung chance mo magkaroon rin ng trabaho na bagay sa pinag-aralan mo. So itong pag-aaral, mga reforma sa edukasyon, pagtatanggal ng mga hadlang sa ating pagtatapos at yung pagkakaroon ng trabaho, ito yung mga nais po nating maisulong. Sir, in the Akbayan Convention last year, Senator Risa made mention that your alliance is the real opposition. But now, numero Marcos versus Duterte conflict. Where will be your group at? Yes, kami po ni Senator Kiko are running as independents. Right now, dalawa lang naman kaming magkasama. Although marami ring mga ibang independent candidate ang nag-reach out at nagsasabi na magandang magsama-sama rin. But clearly, meron tayong administration slate. Meron rin tayong slate headed by President Duterte. And ito pong independent slate. Para maganda po dito, may choice talaga yung taong bayan natin. Marami silang pwedeng pagpilian. At tingin naman po namin ni Senator Kiko, magandang aming track record, walang bahid ng korupsyon, at makikita na handa kami magtrabaho muli para sa taong bayan. Initially, it was called opposition slate. What made you drop the opposition and choose the independent slate? Well, I've always said we're an independent slate. Palagay ko yung pagbabansagay mula sa media. Pero kami naman, klaro na independent ang aming pagtakbo. May dalawang malaking grupo na nag-uumpugan ngayon. At kami naman po ni Senator Kiko, klaro na ang pinapanigan namin yung taong bayan. Yung focus namin, in his case, yung pagkain, yung murang presyo, pagbaba ng presyo ng pagkain, at sa akin naman, yung mga reforma sa edukasyon at pagkakaroon ng mas maraming tsansang makapagtrabaho yung ating mga kababayan. Sir, last from my end, the recent Pulse Asia survey, medyo pinulang tayo, parang nasa 16th yata. 15 to 80, yes. Oo. Well, ano pa yan, maaga pa friends, first day pa lang mga volunteers. Kaya naniniwala kami, gaya rin ng dati, gaya nung 2022, pagsimula nung kampanya, medyo pasimula pa lang, but by the end of the campaign, nayanig yung buong pundasyon ng politika sa Pilipinas. So ngayon, yun rin makikita po natin. Mula ngayon and for the next 90 days, lalabas yung mga tao at makikita nila na magandang alternatibo si Kiko at si Bam. I'm not sure if there was asked, will impeachment be an election campaign? Palagi ko issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue nung mga kababayan natin. Ang issue ng mga kababayan natin yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwedeng makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas. Yan yung mga, pag umiikot kami, yan yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga taong magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. You mention it in your campaign speech. Well, I've already said, it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair, tingnan yung ebidensya, huwag kumiling sa kahit anumang partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka na, parang nagpi-prejudge ka na eh.
di ba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan kung nung ipapresent ng prosecution siya ng defense at gagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. No? So maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo. Yes. Opo. Oo. May criticisms na hindi siya ang goal makapag-provide ng Yes. jobs. Oo, tama naman. Kahit hindi parang kahit senior high lang, hindi na mag-college. Parang, sir, hindi kasi medyo hindi yung nangyayari sa akin. So, anong stand sa K-12, sir? Opo. Or should you abolish yung Kailangan po talagang reformahin ang K-12. Ang pangako ng K-12, kung graduate ka ng grade 12, hindi ka nag-college, pwede ka na magkatrabaho, employable ka na. Pero alam ho natin na hindi ito nangyayari. No? Marami sa mga grade 12 graduates natin, hindi pa rin sila makahanap ng trabaho. At palagay ko rin, ito yung pinakapangunahing batikos sa K-12. Yung pangarap niya, yung pangako niya, hindi naman natupad. So mahalaga po na mareforma ito. At even yung fourth year college graduates natin, no? Marami rin sa kanila, ilang buwan na, wala pa rin trabaho. Kaya mahalaga po na ang itambal natin sa reforma ng libreng kolehiyo na meron na tayo for the past 7 years, yung siguradong trabaho. Pag sigurado na ang grade 12 graduates natin, ang fourth year college student graduates natin, pati yung out of school na meron namang kakayanan na at may skills na, dapat may kakayanang makapaghanap ng trabaho. At yan yung reforma na nais natin makita sa Senado. Yan po yung isusulong natin pagbalik po natin sa Senate. Okay guys, salamat. Thank you everyone.